Magandang sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo, gabay ng kaliwan-kaliban ng Santa Maria, ay ating po'y binabahagi sa inyo sa lingkong ito. Ang mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos ay ang mga ng Panginoon sa Kristo sa pagpapagaling ng karamdaman at kapansanan at paghahayag ng mabuting balita. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mula po doon sa tipan. Bagong tipan, o mabuting balita o bagong tipan o paghahari ng ating Banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Banal na Panginoong Yesu Kristo. Ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 5, hanggang 10 hanggang 31. Ito po ang mensahe. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Na mga tao, nang makita nila nagsasalita ang mga pipi, gumaling na ang mga pilay. Ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Nagpatuloy sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 30 hanggang 4. 38 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higawae at iniutos na umalis ang lagnat at nawala ang mga ito. Pagdakay tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Ipagpatuloy po natin. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagaling sila. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 42 hanggang 44. Ito po ang mensahe. Na umaga, umalis na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Sinabi niya sa kanila, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinata Judea. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 12 hanggang 14. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko parito, sapagkat paroroon ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko anumang hilingin ninyo sa pamamagitan ko, sa pamamagitan sa pangalan ko. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 20, talatang 30 hanggang 31. Ito sa akin. Marami pa ang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natala sa aklat nito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito po ang mensahe at salita ng ating mga Panginoon Diyos sa linggong ito. Sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. At ating po pasalamatan ng ating mga Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa ating mga Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu
Santo. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na ang mga himala ng Panginoon Kristo sa pagpapagaling ng karamdaman at kapansanan at pagpapahayag ng mabuting balita. Yan. Nais kong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng anak o ng bugtong na Panginoon Kristo o bugtong niyang anak sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na kanyang ipinababatid sa atin ang labis niyang pagmamahal o lubos niyang pagmamahal sa atin mula sa bugtong na anak na kanyang isinugo ito para tayo patawarin ng mga kasala at tayo ay kanyang pangalagaan sa ating mga kahinaan mula sa kanyang bugtong na anak sa pamamagitan mula sa kanyang paghahayag ng mabuting balita ay pinagaling niya ang mga damay mo. Napakaraming kababalagan ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo na pinagaling niya yung karamdaman, mga karamdamang hindi na gumagaling, mga kamansanan na hindi nawala ng kalunasan, mga karamdaman na kanyang nagaling, na halos na hindi na napapagaling, at lalong-lalo na yung mga karamdamang madaling mapagaling mula doon sa mga iba't ibang mga kagamutang herbal na o mga kagamutang kayang tugunin ng mga scientific doktor na ginawa rin ng Panginoon Diyos at ng mga medisina o nagmula sa mga halaman na kanyang ginawa o galing dito sa mundo na nakagagaling o pwedeng makapagpagaling ng mga karamdaman. So aside from that ay ginabayan tayo ng mga himala ng Panginoon Diyos para sa pamamagitan ng pananampalataya para tayo gumaling sa ating karamdaman. Yan. At ginawa natin yan. Ginabayan tayo yung mga hindi na mapapagaling ng mga pilay, mga pipibing, ngipingkaw, yan. Pinagaling niya, kagaya ng mga katungi na yan. Pinagaling niya yan, mga parang cancer. At lalong-lalo yung mga simpleng lagnat. Kapag ikaw ay nilalagnat, kaya niyang mapagaling at kagaya ng biyana ni Simon, Pedro, pinagaling niya agad. Sinong may lagnat ang agad ay makapaglilingkod sa'yo kapag pinaba, kinakailangan mo ng pahinga dahil baka mabilat ka. So, talagang pinagaling niya agad, nakapaglingkod agad. Yung mga kitungin, pagka pinagaling niya, halimbawa yun, pagpapagalingin ka, saan ka nakakita papagaling ka ng sugat, pura ba? Hindi na gumaan pa, gumaling agad. Yung mga bulag, gumaling agad. Yung mga pipi, nakapagsalita. Diba? So, yung mga wala ng kalunasan ay pinagaling ng Aso Kristo. Sa kanyang sa paggabay sa atin ng banal na pagganun niya, tayo kamahal na tayo ay mapagaling. Tayo pinatawag sa ating mga pagkakasala upang mapagaling ang mga karamdaman na yan, ang mga pahirap ng diablo, pahirap ng yung mga ganyang klase ng mga karamdaman. May mga inborn, mayroong mga hindi naman inborn. So, kung tayo ay mayroong mga laking pagkakasala, lalong-lalo sa ating kalusugan, sa ating katawan, tayo ay magkakasakit. Tayo ay pinahihirapan ng diablo at madali tayo pahirapan ng diablo kung tayo ay may pagkakasala, lalo na yung mabigat. So ngayon, para tayo, ngayon kasi kung tayo ay mayroong pagkakasala, yung Panginoon Diyos, mahina ang protection sa yung Espiritu Santo umaalis sa atin. So ngayon, tayo ay yung iba nga madaling mapuses ng mga diablo, ng mga demonyo, ng mga masamang espiritu, yung mga at madali rin silang makakahirasakit kung walang pananampalataya at kung sila ay mayroong kung sila ay nais nila kahirapan dito sa sakit o sila ay iposes or even sila ay hikayatin sa masamang mga gawa sa pagkakasala yan. So ngayon ay diyan may iba diba mayroong mga tao pinahihirapan ng diablo at pinuposes. So yung mga yan ay kapag na ganun ay may mga pagkakasala sa Diyos, daling napapasok ng diablo o napapahirapan sa mga sakit. So ngayon ay ang Panginoon Kristo pinatawad tayo. At kung tayo nananampalataya, patatawarin tayo at humingi tayo ng kapatawaran, tayo ay sa ating karamdaman. At yung mga nananampalataya, pinatawad niya yung mga pagkakasala at pinagaling niya yung kanilang karamdaman. So, doon sa kanilang pananampalataya sa Panginoon Kristo, ay pinatawad yung mga pagkakasala dahil nga sa inyo layunin ang patawad ng pagkakasala at yun, ginabayan na mapagaling ang karamdaman. Sa panahon natin ngayon,
tayo ay pwedeng mapaghimalaan, pwede tayong dumalangin ng paghimala, humiling tayo sa Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos, ng paghihimala sa Panginoon Kristo, mapagaling tayo sa karamdaman, sa ating sarili, or sa ating kapwa-tao. Pwede tayo manampalataya ng lubos para sa kagalingan ng iba, kapamilya natin, ng ibang tao. Lalong-lalo na kung ikaw yung binigyan ng Espiritu ng kapangyarihan para makapagpagaling ng karamdaman. Yun ay higit na makapagpapagaling sa kanya ng kakayanan. Ngayon ay pwede rin na gumamit ka ng medisina, yung mga ginawa ng Diyos, sasamahan mo ng pataya para ikaw ay gumaling. Kung hindi ganun kalaki yung pananampalataya mo para gumaling ka doon sa paghihimala na gagawin niya. So sa tulong ng medisina at ng iyong pananampalataya, gagaling ka. Ngayon kung yung gumagamit ng medisina, dapat sasamahan ng pananampalataya para gumaling ka lalo. Kasi mayroong mga hindi na napapagaling din ng medisina. Kaya nga yung himala ay kaya nga naghihimala para ikaw ay gumaling ng hindi na wala nang kagalingan, lalo na yung mga mayroong kapansanan. May mga kapansanan na hindi na talaga pinagagaling pa ng Diyos. Mayroong hindi na pinagagaling pa or hindi sila naabutan ng mga paghihimala or may pananampalataya. Mayroon naman talaga na nagkakaroon ka ng kapansanan, ikaw ay hindi na paghihimala. Kagaya halimbawa, ikaw ay nawala ng nagkaroon ka ng naputulan ka ng mga halimbawa, kamay, paa, ganun. So, maaaring hindi na mapaghimalaan at maaaring yung ganun ay hindi na paghihimalaan ng Panginoon Diyos sapagkat para hindi mo inaabuso yung katawan mo. Kung ganun, at kung ikaw nagkasala, ay ngayon mayroon namang ibang mga gabayan Diyos para ikaw ay magabayan sa mga bagay na yan. So, mayroon ibang mga kapansanan na mga nagagabayan para ikaw ay mapagaling sa iyong bulag, yung kagaya nung pinagaling ng Panginoon sa Kristo, ikaw ay maaari din mapagaling ng kapwa-tao o ng mga ibang pananalangin. Sapagkat yung mga ganun sa pananalangin na lang sila nagaling o sa mga himala. Hindi na kaya na medisina yung mga ganun. Yung mga bulag, pilay, bingi, yung mga talagang inborn at mga talagang fatal na. So yun ay maaari pang madala sa mga pananampalataya. Ay nananatiling ganon sapagkat yung mga pahirap na mga demonyo yun or else pagkakamali ng isang tao. Kaya nagkakaganon. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos upang iadya tayo sa mga sakit, nakamamit, mga sakit na nakapipinsala ng katawan, sakit na maaaring makatanggal ng mga parts of your body o anything else. Yan, mga disgrasya, yan, mga bagay na yan. So kaya tayo ay manampalataya ng lubos tayo iadya sa mga bagay na yan. At tayo ay paghimalaan ng Diyos. Lalo at hindi lamang sa pagpapagaling kundi iadya tayo yan. At manalangin natin na yung may mga kapansanan na ganyan ay mapaghimalaan